Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, checkin natin itong rotor bolts ng Anders. O tara, kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Ito, nabili ko lang tong rotor bolt na to sa halagang 100 pesos o 99 pesos sa Shopee. Pero meron akong free shipping na voucher kaya naging 99 lang. Mahalaga ba mag-upgrade ng rotor bolts? Masasabi ko dyan na oo. Lalo na kung yung rotor bolt mo galing pa sa stock na bike o yung budget bike. So meron tayo ditong example ng rotor bolt na galing sa budget meal na bike. Itong bolt na to, bakal din siya, pero mga ilang pihit lang, naglulus na yung contact points niya. So itong bolt na to, ginagamitan ng 4mm Allen key. Ang problema sa Allen type, dahil 6 lang yung contact points niya, yan, dahil hexagonal yan, madaling lumambot at madaling mag-loose o magkaroon ng play yung contact points. Ayan, katulad nito guys. Pag pinasok mo tong Allen, magkakaroon na siya ng play. Ayan. Okay, so para hindi na bumilog yung stock na rotor bolt mo, mag-upgrade ka na ng ganitong bolts. Ang tools na ginagamit dito ay Torx. Parang star to eh. Ang sukat nito guys ay T25. Pag nag-upgrade ka sa ganitong bolt, kailangan mo ng T25 na torque wrench. Hindi mo na magagamit yung 4mm na Allen key kasi hindi yan magkakasya. So, meron na rin akong naging customer na nabilugan ito dahil ginamitan ng Allen key. Pinilit na iikot ng iikot kahit hindi naman nagkakasya. Ayun, bumilog. Dapat T25 lang yung gagamitin mong tools dyan. Itong T25 na tool na to, hindi mo pwedeng gamitin yan dito sa Allen type na rotor bolt. So, kapag bibigyan mo na ng puwersa o ito-torque mo na, masisira yung contact points nito saka yung contact points nito. So itong Anders na to guys, okay naman siya, maganda naman yung pagkakakulay sa kanya. So meron din siyang thread locker para mas masikip siya. Sa bigat naman itong Anders na to, around 20 grams. So 10 grams each bawat gulong. So subukan natin ikabit dito sa hub itong rotor bolt. So meron tayo ditong Shimano na rotor. Kapag maghihigpit ka ng rotor bolt, ang gagawin mo, pa-triangle. Kung dito ka nagsimula, ang sunod mong higpitan, ito. Tapos ito. Tapos dito ka naman. Tapos ito. Tapos dito. So dito sa shop, ginagamitan ko ng power tool para mas mabilis. Yo. O, diba? Mas mabilis. Kunin mo ulit tong torque wrench mo at bigyan mo na siya ng torque. Yun. Kung meron kang torque wrench, mas maganda. Isiset mo lang yung torque wrench mo sa 4 to 6 Newton. Dahil mahal ang torque wrench, hindi naman lahat merong torque wrench. Ganito na lang. Pakiramdaman mo na lang. Dahan-dahan lang. Huwag mong mamadaliin yung paghigpit. Okay, so ayan yung itsura niya guys. Oh. Ayan yung kulay niya, gold. Yun, oh. Ganda lang ikot ang hub, ah. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa tungkol dito sa rotor bolt na hindi ko na sabi dito sa video, comment down below lang. Woo! Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo nauubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, nood na! Maraming salamat. See you next time. Merry Christmas!